bago pa tuluyang kainin ng dilim ang buong karagatan. Kami ng mga kasama ko ay muling susubok sa pangingisda. Inusong na nga ang bangka. Pamula sa punduhan ay binuhat papalapit sa may tubig dagat. At ito na ang aming pangalawang paglusong. Noong unang lusong ay napagbigyan tayo ng magandang huli. Kaya sa pangalawang paglusong na to ay bitbit namin ang pag-asa na baka marami ulit ibibigay na biyaya ang dagat. Ngunit nasa kalagitnaan pa lamang kami ng direksyon na aming pupuntahan ay nagkaroon na kaagad ng aberya. Huminto sa pag-ikot ang makina. Dahilan para ma-stuck kami dito sa gitna ng laot. Medyo nakakakaba. Mahirap kasi na kung dito kami aabuti ng lakas ng alon, tapos saguan lang ang gagamitin namin at hindi mapapatakbo ang makina, medyo alanganin. Lalo na at marami rin kami, delikado talaga. Tinubukan din ng mga kasama ko na kumpunihin, baka sakaling mapapatakbo o mapapaandar pa ang makina. Kaya nga lamang, ayaw nang kumagat habang binibira. Talagang may nasira. At sabi rin ng kasama naming eksperto pagdating nga sa makina, hindi na ito mapapaandar, hindi na kami tutuloy sa lugar kung saan dapat kami mangingisda. Pero sinabi ng iba naming kasama na pwede naman na dito na kami sa mismong pinaghintuan namin mangisda, kaya lumusong na rin yung mga kasama nating mamamana. Sinilip yung area, tiningnan baka may mga mahuhuling isda para hindi daw sayang ang aming pagpunta. Sayang naman nga nasiraan na kami ng makina tapos wala pang isdang maiuuwi. Kaya habang nangingisda sa ilalim ng aming mga kasama, si Wapay Joy Adventure naman ay sinusubukan kumpunihin ang aming makina. Si Kuya Lando naman ay nagsasaguan, sinusundan ng aming mga kasamang mamamana. Hindi kami pwedeng mapalayo sa kanila dahil hindi nga namin mapapatakbo ang makina, kailangan ay nakaantabay lamang kami sa kanilang likuran. Pero hindi ka rin kami pwedeng tumapat sa kanilang mismong ilalim dahil baka mamaya pag ultaw nila ay mapuntog naman sila sa bangka o kaya naman ay sa LC. Maya-maya pa, positive. Meron nga agad isang magandang klaseng isda na nahuli ang ating kasama na si Wapay Jun. Isdang sorakan. Ang pinakamasarap na isda para sa akin. Napakalasa. Masarap sinabawan, napakabisa ring inihaw. Medyo malaki na rin ito at sa tansya ko ay nasa lagpas kalahating kilo. At dahil sa may nahuli na ng isda ang aming isang kasama, ay nagdesisyon na kami na dito na nga mga isda at ang direksyon naman namin ay ang pabalik o ang pauwi. Para kung sakaling matapos kami sa mangingisda ay malapit na lamang yung aming sasagwanan. Isdang sorahan ang tawag namin dito at kagaya ng sinabi ko sa inyo, ito na ang pinakamasarap na isda para sa akin. Maya-maya pa, itong isang kasama natin si Kawapay ulit ay nakahuli. Isdang samaral naman. Napakaganda ng sukat. At kagaya ng una naming ginawa nung unang lusong, ang mga ibang isda ay nakalagay sa kanilang mga tuhugan, kaya may mga isda na nilalagay dito sa bangka at may mga isda na nasa kanilang tuhugan o tali. Ito ang isdang samaral. Malasa, pero masakit din kapag nakatinik, talaga namang umaantak. Maganda rin ang presyo nito kaya kung sakaling makakarami ay magkakaroon pa rin ng pambigas. Sobrang lalim ng kanilang iniilawan na hindi kaya ng mga bihira o mga baguhan na mamamana. Nasa 12 hanggang 18 dipa ang kanilang sinisisid. Maya-maya pa, mukhang malapit talaga kay Kawapay ang mga samaral. Dahil sa kanyang pangalawang huli, isdang samaral ulit. Hindi nila ito pwedeng ilagay sa kanilang tuhugan kasi baka mamaya mapadikit sa kanila ay siguradong aantak. At bukod doon, siguradong mawawala ang kanyang gana sa pamamana kapag may kirot na iniinda. At dahil maraming ang isda na nahuhuli dito sa tapat na aming pinaghintuan, ay iniisip na lang din namin na inaadya kami na dito mapahinto para dito sila mapalusong. Kung mapapansin nyo, halos hindi na talaga sila makita sa ilalim, pero napakaganda ng bahura dito sa lugar na aming pinaghintuan. Maya-maya pa, lumapit sa atin yung isang nating kasama. Lumabo na o humina yung kanyang dalang flashlight, kaya pinanaratan natin. Napakabisa nitong flashlight na gamit na to at kapag inilaw talaga sa ilalim, halos nagliliwanag, halos nagmumukhang umaga kahit gabi. Talagang dito yata talaga kami inadya ng tadhana dahil tingnan nyo naman. Isang napakalaking lobster ang nahuli ni Wapay Jun. Pambihira sa laki. At ngayon lang ako unang beses nakakita ng aktwal, nakakita ng buhay na lobster na galing pa talaga
sa ilalim ng dagat. Yung kanyang mga galamay napakahaba at sa tansya namin lagpas to ng 1 kilo. Kaya dito na namin sa loob ng bangka tinanggal ang tama dahil baka makatalon pa, baka makatakas. Tingnan mo nga naman, baka kung sakali na hindi nasira ang makina ng aming bangka, hindi kami napahinto dito, hindi rin namin sigurado na mahuhuli ito. Makalipas nga ang 1 oras na pamamana, 1 oras na rin kami nagsasagwan at papalapit na rin kami sa aming pinanggalingan. Medyo nagkakaalo na, tumataog na, at maya-maya baka lumakas pa, kaya kailangan na naming makatabi o makauwi. Ito yung mga isda na nahuli nila na nakatuhog dito sa lubid. Hindi na masama kahit papaano, may pangbenta pa rin. Iba't ibang klaseng isda nga ito at base sa obserbasyon ko, ito lahat ay mamahalin. Maganda ang kilo, kwartang linaw pa rin nga naman. Ito ngayong sa kasama nating isa, meron din siya dito ang iba't ibang klase ng isda at sa tansya ko ay nasa may 3 kilo pa rin yung kanyang nahuli. Hindi na masama, makakabenta pa rin. At maya-maya pa nga ay sumakay na ulit kaming lahat dito sa bangka at nagsimula ng magsagwan si Tol Wapay Joy Adventure. Siya nga pala yung may-ari nitong bangka na aming sinasakyan ngayon at kanya ring makina yung nasira kanina. Maya-maya pa ay nakarating na nga kami dito sa Duungan. Laking pasasalamat namin hindi dahil sa marami kami nahuling isda, kundi unang-una ay lahat kami ay ligtas na nakauwi at pangalawa pa lamang na pagpapasalamat ay binigyan kami ng biyaya ng dagat. At dahil sa tataog pa ng tuluyan ay medyo inilayo-layo namin ang pagduduungan nitong bangka para hindi maanod. At pagdating naman namin dito sa tabi, kinilo na namin ang aming mga nahuli. Grabe. Lagpas 1 kilo nga itong 1 pirasong lobster na to. At hindi na namin to dadalhin sa palengke dahil ako na mismo ang bumili nito para maipasalubong ko naman kay nanay. Hindi pa kasi siya nakakatikim nito at siguradong matutuwa siya kapag nag-uwi ako nito. At ito naman yung mga isda na nahuli ng ating mga kasama, napakarami. Babawas na lang din kami ng mga medyo maliliit na siya namang aming lulutuin. Ito namang isdang surahan, si Kuya Lando Channel naman ang bumili. At dito nga ay pinagsama-sama na at tinimbang itong mga isda para mailagay na sa cooler, malagyan ng magandang yelo at maya-mayang madaling araw ay ibabiyahe naman papunta sa bayan para maipalit na ng pera. At eto nga nagsigang na rin kami dito ng mga isda na sobrang lalasa, sobrang sarap kasi sariwa. Sadyang naging mabait sa amin ang dagat sa una at pangalawa naming lusong. Bagamat may mga nangyaring aberya, ay ligtas pa rin kami nakauwi at mayroon pang mga nahuli. Hanggang dito na lang muna ulit ang video natin. Ako si Marvin Almanon at abangan nyo ang aming pangatlong paglusong.